Narito na ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Mga opisyal ng COMELEC ipaghaharap ng impeachment complaint ng isang dating mambabatas. Kahon-kahon na pera ikinarga umano sa sasakyan ng isang COMELEC official. Suspended Mayor Guo at iba pa pinakontempt na ng Senado. Sa MBC TV correspondents, kadete ng Maritime School sa Laguna patay sa parusa ng kaniyang senior officer. Sa MBC TV Sports, esports team Minana Evos inanunsyo ang pag-alis sa MPL Philippines. At sa Showbiz Spotted, Blackpink Jennie aminadong nagkamali sa paggamit ng vape indoors. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, ipaghaharap ng impeachment complaint ni dating Caloocan City Representative Egay Erice ang mga opisyal ng Commission on Elections o COMELEC. Ayon sa dating mambabata sa labag sa batas, ang pakikipagkasundo ng ahensya sa South Korean Election Service Provider na Miro Systems. Ang mga detalye pakinggan sa report ni Arnold Herrera. Nakatakdang magsampa ng impeachment complaint si dating Caloocan City Representative Egay Erice laban sa mga commissioner ng Commission on Elections kaugnay ng kasunduan nito sa South Korean Election Service Provider na Miro Systems para sa darating na 2025 midterm elections. Sa panayam sa 2x2, maliban sa isaanya itong malaking scam, iginiit ni Erice na malinaw itong paglabag sa Section 7 at 12 ng Republic Act 9269 o Automated Election Law. Kasi po ayon sa batas, sa Section 12, hindi tayo po pwedeng gumamit ng prototype na sistema. Ang ibig sabihin ng prototype, yung sistema na hindi pa nagamit dito sa Pilipinas o sa buong mundo. Kaya nga ang tanong ko kay Chair Garcia, simple lang yan. Specific po ba sa batas na nakalagay yun? Specific yun. Sabihin niya lang sa ang bansa na gamit yung eksaktong ganito. Kasi ang mangyayari nito, para tayong guinea pig. Guinea pig. Yan yung bawal sa batas. Yan po yung legislative intent. Kaya sinasabi nila hindi pwede ang prototype para hindi maging guinea pig ang ating eleksyon. Paliwanag ni Erice, nagsinungaling ang COMELEC nang sinabi nitong sira na ang mga election machine natin. Gayong 5 buwan pa lamang ang nakararaan ay sinertify nila ito na in good working condition. At kung may sira man ay pasok pa naman anya ito sa warranty period ng Smartmatic. Babala pa ng dating opisyal, hindi akma sa Pilipinas ang sistema na inaalok ng Miro Systems, kaya't posible itong magdulot ng mas malaking kaguluhan sa eleksyon. Nakita nyo naman kasi na nag-demo si Chairman Garcia kay Miss Karen Davila tapos sa paiba-iba nga yung mga sinasabi niya nagsasanga-sanga na ngayon yung dila niya. Paiba-iba rin yung kanilang sistemang pinipresenta dahil hanggang ngayon hindi pa nila alam kung paano nila gagamitin talaga yung makina. Nilinaw naman ito na ang kanyang pagsasalita ay hindi isang demolition job laban sa ahensya. Lalo't Korte Suprema na ang nagsabi na nag-commit ang COMELEC ng grave abuse of discretion nang idiskwalipika nito ang Smartmatic bilang election service provider. Dagdag pa nito, hindi dapat pinayagan ng COMELEC na makasama sa original venture agreement ang mga tao na walang kasanayan sa pamamahala ng isang eleksyon. Ang lease contract ng COMELEC sa Miro Systems ay nagkakahalaga ng 18 bilyong piso, 3 beses na mas mataas kung ikukumpara sa pangkaraniwang pondo ng isang eleksyon na 6 na bilyong piso. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa kaugnay na balita, ikinarga umano sa sasakyan ng isang COMELEC official ang umano'y kahon-kahon na pera. Ang paliwanag ni dating Caloocan Representative Egay Erice sa alegasyong ito, tutukan sa balita ni Rovic Manuel.
Kahon-kahon na pera umano ang ikinarga sa sasakyan ng isang Commission on Elections official. Yan ang isinawalat na personal mismong nasaksihan ni dating Caloocan City Representative Egay Erice sa panayam ng DZRH. Ito ay kasabay ng inihain nitong petisyon sa Korte Suprema sa kontrata ng Commission on Elections sa Miro Systems para sa darating na 2025 elections. Ayon kay Erice, labag sa batas at one-time big-time scam ang gagawing hakbang ng COMELEC na paggamit ng Miro system sa darating na eleksyon. Yung sistema. Opo. Pero po itong sistema na ito, masasabi ko ng tapat at na ito ay isang 18 bilyong one-time big-time na scam. Dagdag pa ng dating congressman, sa ilalim ng kontrata gagamit ang Miro ng prototype machines na labag sa automated elections law. Kasi po ayon sa batas, sa Section 12, hindi tayo po pwedeng gumamit ng prototype na sistema. Ang ibig sabihin ng prototype, yung sistema na hindi pa nagamit dito sa Pilipinas o sa buong mundo. Kasi ang mangyayari nito, para tayong guinea pig. Guinea pig. Yan yung bawal sa batas. Samantala, hindi naman pinangalanan ng dating opisyal ang COMELEC official na tinutukoy at sinabing sa impeachment proceedings na lang ito ilalagay. Nakita ko mismo basta siguro sa impeachment proceedings ko na lang ilalabas. May involve ba ang pera dito? Hindi ko nakita yung pera, nakita ko lang mga kahon. Kahon para sa kanya. Kahon ng pera para sa kanya. Sinakay sa sasakyan niya. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, sama-sama tayo Pilipino. Kaugnay pa riyan, handang bumaba sa kanyang posisyon si COMELEC Chairman Attorney George Garcia sa oras na mapatunayan ng seryosong aligasyon tungkol sa isyu ng halos 50 offshore accounts na pagmamay-ari umano ng isang opisyal nito. Tutukan ng ulat ni Kyle Bulyas. Pag may isa sa mga accounts na yon sa 49 na napatunayan akin, mag-resign po ako as chairman ng COMELEC. Ito ang matapang na ipinahayag ng chairman ng Commission on Election na si Attorney George Garcia sa alegasyong ibinabato ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Binanggit kasi ni Marcoleta sa isang press briefing na isang opisyal umano ng COMELEC ang nagmamay-ari ng 49 na offshore accounts at properties sa iba't ibang bansa. Bagamat hindi pinangalanan, sinabi ni Garcia na siya ang tinutukoy ni Marcoleta at pangalan niya ang nakalagay sa umiikot-anyang papel sa Kongreso at Senado. Kaugnay nito, pinaiimbestigahan na ito ni Garcia sa National Bureau of Investigation para alamin kung sino ang punot dulo ng umano'y demolition job, hindi lamang laban sa kanya kundi sa buong COMELEC. Bukod dito, susulat din anya si Garcia sa Anti-Money Laundering Council para paimbestigahan kung totoo ba ang mga offshore account na binabanggit ni Marcoleta. Sabi pa ni Garcia, handa siya at ang buong COMELEC na humarap sa anumang investigasyon ukol dito. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo Pilipino. Samantala, sa iba pang balita, nabahala ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa implikasyon ng ni-raid na ospital para sa mga kriminal. Matatandaan kasi na ilan sa mga nakumpiskang gamit sa naturang secret hospital ay mga dental implants at hair transplant tools. Magbabalita si Nicole Lopez. Para sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, delikado ang implikasyon ng mga sinalakay na sikretong ospital para sa mga kriminal. Idinetalye sa Damdaming Bayan ni PAOK spokesperson Dr. Winston Casio ang equipment at materyales na nadiskubre nila sa nasabing secret hospital sa Pasay City. Sabi nga namin, kung may operating tables dito where they could do surgery, it's not a stretch of imagination na from the hair transplant to the dental implant, all the way to the facial reconstruction, talagang nagbabago yung itsura ng tao. Kaya kung fugitive ka, hindi ka napupunta sa legal na facial reconstruction. Dito ka nadadaan sa mga illegal na mga POGO hospitals na ito. Kaya pinaraid po yon ni Yusik Gilbert Cruz, gawa ng napakadelikado ng implication nun. Lakay, napakadelikado talaga. Sabi pa ni Casio, may nahuli silang 2 Vietnamese doctors at isang Chinese na nurse na himas rehas ngayon pero hindi ito nakikipagtulungan sa kanila. Bagaman wala silang nadatnang may nag-oopera nang salakayin nila ang sikretong ospital. Sinabi ni Casio na nakita nila ang ilang pasyente nagpapareseta ng gamot. Una rito sinabi ng PAOK
na nakumpiska nila sa nasabing ospital ang ilang hair transplant tools, dental implants, skin whitening IV drips at iba pa. Sabi nga ni Casio, napaka-high-tech ng pasilidad kaya't hindi magandang implikasyon na kanilang nadiskubreng sikretong ospital. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Bumuo naman ang plano ang Philippine Navy para hindi na maulit ang standoff sa Escoda Shoal noong 2012. Ito'y matapos si angkla ng Chinese Coast Guard ang kanilang monster ship wala pang 800 yards mula sa BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Ang mga detalye ihahatid sa atin ni Edniel Parosa. Tiniyak ng hukbong dagat ng Pilipinas na may niluluto itong plano para hindi matulad sa 2012 standoff sa Scarborough Shoal ang tapatan ng China Monster Ship at BRP Teresa Magbanwa sa Escoda o Sabina Shoal. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, hindi aalis ang presensya ng Pilipinas sa pag-aari nitong teritoryo. Ginawa ni Trinidad ang pahayag matapos iangkla ng Chinese Coast Guard ang pinakamalaki nitong barko. Wala ng 800 yards ang layo mula sa pinakamalaki ring barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Teresa Magbanwa. Mayo pa nakadeploy ang PCG ship sa Escoda bilang tugon sa ulat na itinatangging reclamation ng China. Pero nitong buwan lamang, pinasok na ng 165-meter vessel na CCG 5901 ang exclusive economic zone ng bansa para pumoste malapit sa Magbanwa. Sa isang ambush interview sa Campo Aguinaldo, sinabi sa atin ni Trinidad na pinarami ng Naval Forces West ang nagpapatrolya nitong puwersa sa katubigan at features ng bansa. Gayunpaman, iniwan ito sa Western Command at PCG ang sagot sa kung magpapadala ba ng Navy ships ang Pilipinas para tapatan ng monster ng CCG. Giniip naman ni Trinidad na sa kabila ng tapatan ng dalawang pinakamalalaking Coast Guard vessels ng parehong bansa, hindi pa rin ito maituturing na standoff gaya ng nangyari sa Scarborough o Baho de Masinloc taong 2012. The Philippine Navy has its own patrol plans through Naval Forces West. So our presence in the West Philippines has increased in the past 6 months to 1 year. There's no standoff. Wala standoff. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng esports, opisyal nang umalis ang esports team na Minana Evos sa Mobile Legends Bang Bang Professional League Philippines. Sa naging pahayag ng team, pinasalamatan nito ang mga naging taga-suporta at nangakong patuloy pa ring makikiluhok sa gaming community ng bansa. Ang buong detalye ay hatid sa atin ni Millie Borja. Tuluyan nang nagpaalam ang esports team na Minana Evos sa MLBB Professional League Philippines. Dahilan para i-release na rin mula sa team ang kanilang kasalukuyang roster. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng Minana na ito ay desisyon sa pagitan nila at ng partner nitong Indonesian organization na Evos Esports. Na bagamat proud sa magandang kampanya ng team sa nagdaang season ng MPL, kailangan na umano nilang mag-focus sa magkahiwalay na bagay. Matatandaang unang sumabak sa liga ang Minana noong season 12 at mula sa dating Next Play Evos, ipinagpatuloy ng Minana ang partnership sa Evos. Bagamat tapos na ang nasabing partnership at umalis na rin sa Pro League, nangako ang Minana na mananatiling aktibo sa gaming community sa Pilipinas. Sa nagdaang MPL Philippines Season 13, pinahanga ng young talents ng Minana Evos na sina John Kirk Gutierrez, Kyle Coyle Reyes, Lance Walter Lancy Cunanan, Oscar Sumpak Romero, Ken Kaizen Pile, Genial Yeli Hayes Bataanon, John Dominic Domeng Del Mundo at Brain Spider Miles Santos ang kanilang fans matapos makuha ng mga ito ang kauna-unahang MPL playoff slot ng franchise. Dahil sa pag-alis ng Minana, 7 teams na lang ang kasalukuyang official team ng MPL na binubuo ng reigning champions Liquid Echo, Falcons AP Bren, Smart Omega, RSG Philippines, Blacklist International, TNC Pro Team at Fnatic Onyx Philippines. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Suspended Mayor Guo at iba pa pinakontempt na ng Senado. Pastor Kibuloy hinamon ni Pangulong Bongbong Marcos na lumantad sa halip na kwestiyonin ang pabuya para sa kanyang pag-aresto.
Para sa MBC TV Sports, sa Pinay racer Bianca Bustamante sa sabak sa F4 British Championship. At sa Showbiz Spotted, Blackpink Jennie aminadong nagkamali sa paggamit ng vape indoors. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Formal na pinakontempt ng Senado si suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo at iba pa matapos ang muling hindi pagsipot sa pagdinig kaugnay ng sinalakay na Pogo Hub. Ito'y matapos hindi tanggapin ng mga senador ang kanyang excuse na may iniinda pa rin daw itong karamdaman. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Hindi tinanggap ng mga senador ang excuse letter na ipinadala ni suspended Mayor Alice Guo ng Banban Tarlac na idinadahilan na ito ay may karamdaman kaya't hindi makadalo sa hearing ng Senado. Questionable para kay Senate Pro Tempore Jingo Estrada ang sinabi ni Mayor Guo na nagpatingin na ito sa doktor ngunit ayaw magbigay ng medical certificate. Maari siyang patignan sa mga government doctors, particular na ang mula sa Senate Clinic. Dahil dito ay nagmosyon si Estrada na ma-cite for contempt si Mayor Guo. I would like to move that we issue a warrant of arrest against Mayor Guo for her to attend the next hearing kung meron man. I so move, Madam Chair. Nagdesisyon si Senador Risa Ontiveros sa siyang chairman ng Senate Committee on Women na i-cite for contempt hindi lang si Mayor Guo alias Go Huaping kundi ang mga miyembro ng kanyang pamilya na sinigundahan ni Senador Nancy Binay. Ito ay sina Wen Yilin, Ximen Go, Zhan Zong Go, Wesley Go at Sheila Go. Ganon din sina Nancy Gamo at Dennis Cunanan na dating Executive Director ng TLRC o Technical Livelihood Resource Center na nasangkot sa PIDAP scam. 15 katao naman na may connection sa Pogo Hub sa Banban, Tarlac at Porac, Pampanga ang naisyuhan ng subpina. Ayon kay Hontiveros, pagkatapos ng hearing ay agad siyang makikipag-ugnayan kay Senate President Francis Chis Escudero para sa paglalabas ng warrant of arrest laban sa mga na-cite for contempt. The chair rules to cite in contempt Alice Guo or Guo Huaping and for her to issue the warrant of arrest as moved by the Senate President Pro Tempore. The chair also rules to cite in contempt Nancy Gamo and Dennis Cunanan. Sa pagsisimula ng hearing ay nagpahayag ng pagkadismaya si Senador Sherwin Gatchalian dahil sa hindi pagdalo ng mga nabanggit na mga individual kahit na may naunang subpina na sa kanila. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, sama-sama tayo Pilipino. Samantala, inaasahan ng Kamara ang posibleng record high na attendance sa 2024 State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito'y matapos makatanggap ng overwhelming na pagtanggap ang mga bisita sa mga ipinadalang imbitasyon na umabot na sa 2,000 kumpirmasyon. Tutukan natin ang ulat ni Manang Milky Rigunan. Tinatayang pinakamaraming dadalo sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, overwhelming ang pagtanggap ng mga bisita sa ipinadalang imbitasyon kung saan 2,000 guests ang nagkumpirma ng dadalo. Sa halip na +1 lang ang kasama ng isang kongresista, pinayagan na magsama ng halos 20 guests gaya ng mga mayor, vice mayor at ibang mga local officials. Ang plenary hall ay may seating capacity na 1,312 pero dahil sa mga dagdag na bisita, sinabi ni Velasco maglalagay sila ng 500 monoblock chairs kaya abot sa 1,814 ang papasok sa plenary hall. Sa hindi ma-accommodate sa plenary hall, sinabi ni Velasco, magbubukas sila ng dagdag na mga viewing room para sa mga bisita. Sa kasalukuyan, sina dating Vice Presidents Jejomar Binay at Leni Robredo ang nagsabing hindi makadalo sa SONA. Ang final interagency coordination meeting ay gaganapin sa Lunes
nakabibilangan ng walkthrough sa plenary hall, sa back entrance kung saan dadaan si Pangulong Marcos at sa north at south wings na dadaanan ng mga mambabatas at iba pang mga bisita. Dagdag pa ni Velasco, mahigpit ang koordinasyon ng Presidential Security Command sa House at Senate Sergeant at Arms para matiyakang seguridad hindi lamang ng Pangulo kundi lahat ng mga bisita. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Rigunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Hinamo naman ni Pangulong Bongbong Marcos na lumantad na ang puganteng si Pastor Apollo Kibuloy sa halip na questionin pa ang pabuya para sa kanyang pag-aresto. Ang mga detalye alamin natin sa live report ni Let Narciso. Let? Inilaltahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy sa pag-question sa alok na pabuya para maaresto ito. Sa ambush interview sa Rizal, binigyang diin ng Pangulo na wanted si Kibuloy at walang nakikitang problema ang Presidente kung mayroong mga pribadong individual na gustong tumulong sa pamahalaan para maaresto ang pastor. Hamon ni Pangulong Marcos kay Kibuloy, lumantad ito imbes na questionin ang pagtupad sa batas ng gobyerno. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. So he can question their motives as much as they want. But magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Una rito, inanunsyo ng Department of Interior and Local Government na 10 milyong piso ang pabuyang ibibigay sa sino mang makapagbibigay ng mahalagang impormasyon para maaresto si Kibuloy. Kinwestiyon ng kampo ni Kibuloy ang motibo ng DILG dahil galing umano ang reward money sa mga pribadong individual at hindi mula sa pondo ng gobyerno. Nahaharap si Kibuloy sa patong-patong ng mga kaso ng sexual abuse of minors at qualified trafficking. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Let Narciso. Pumalo naman sa mahigit 27,000 ang bilang ng alcohol-related deaths sa bansa. Batay sa pinakahuling pagtaya ng Department of Health o DOH. Batay sa mga pag-aaral, lumalabas na maraming Pilipino ang naniniwalang hindi nakasasama sa kanilang kalusugan ang pagkonsumo ng alcohol. Ang mga detalye alamin sa report ni Giselle Ricafort. Nakapagtala na ng mahigit 27,000 alcohol-related deaths sa pagkamatay sa alak sa buong Pilipinas. Dahil dito nagkaisa ang Department of Health at Syntax Coalition na nanawagan para sa alcohol control. Idinaos nilang isang forum na tinawag na Alcohol Tax Itaas sa lungsod ng Quezon na suporta sa mas mataas na buwis sa alak at layong itaas ang awareness sa panganib sa kalusugan ng pag-iinom. At para sa publiko, itong mga numero at datos na ipinakita sa atin ay sumasalamin sa ating mga hinaing na bigyang solusyon ang problema sa alcohol. Nakita natin na 67.54% or more than majority ang sumasang-ayon na taasan ang pagpataw ng buwis sa mga produktong alcohol. So it will ang challenge lang dito ay i-communicate itong datos na ito at bigyang aksyon yung mga numero na meron tayo. Sa pag-aaral ng Health Promotion and Literacy ng Health Department, lumitaw ang significant na dami ng mga Pilipino ang naniniwalang harmless o may pakinabang pa sa kanilang kalusugan ang moderate na alcohol consumption. Taliwas ito sa ebidensyang hawak ng World Health Organization na walang level ng pag-iinom ng alak ang hindi delikado. Sa datos ng Metro Manila Accident Recording and Analysis System ng MMDA mula 2005 hanggang 2020, pinataas ng alcohol intoxication ang panganib na maaksidente at mamatay ang mga driver sa National Capital Region. 12,000 umanong road user ang namamatay taon-taon dahil sa aksidente sa kalsada at halos 1/3 sa mga kaso ang inuugnay sa pag-inom ng alak. Para sa MBC TV Network News, Giselle Ricafort, sama-sama tayo Pilipino. Nagtakda naman ang United Nations at Pilipinas ng kauna-unahang Philippine Drug Policy at Law Reform Summit sa Maynila na bahagi ng kampanya ng Marcos Jr. Administration para sugpuin ang iligal na droga sa bansa. Ang iba pang detalye ihahatid sa atin ni Boy Gonzales.
Sa kauna-unang pagkakataon rin nagkaroon ng Philippine Drug Policy and Law Reform Summit sa bansa. Sa koordinasyon na rin ito ng sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at United Nations. Bahagi ito ng bagong muka ng kampanya laban sa iligal na droga na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na una na niyang binanggit sa kanyang State of the Nation Address noong 2023. Ang tutok ngayon ng Marcos Jr. administration ay nakatuon sa community-based na paggamot, rehabilitasyon, edukasyon at reintegration upang pigilan ang pagdepende sa droga. Pinangunahan ni na UN Philippines Resident Coordinator Gustavo Gonzales at Dangerous Drug Board Undersecretary Elsa Avedra ang lista ng mga lider na nagpayag ng suporta sa 3 araw na summit na nagsimula ngayong araw. Nagbigay suporta rin sina United Nations Office on Drugs and Crime Regional Representative Masud Karimipur, UNODC Philippines Country Manager Daniel Marchesi, Senate President Francis Escudero, Justice Undersecretary Jesse Andres at Interior and Local Government Undersecretary Oscar Valenzuela. Sa kanyang video message, tiniyak ni Escudero ang suporta laban sa iligal na droga. Ipaalam lang anya sa kanila ang pwedeng may tulong ng Senado sa mga kailangang gawin. Ang summit ay pasimula ng planong reforma sa 22 taon ng Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Inaasang pagkakasunduan rin dito ang 3 taong Human Rights Joint Program sa pagitan ng UN, gobyerno ng Pilipinas at civil sector. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang tanghali, Pilipinas. Sa pinakahuling satellite image mula sa Pag-asa, makikita na may mga kaulapan sa malaking bahagi ng ating bansa na dulot ng muling nagbabalik na Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Asahang magdadala ito ng mga pag-ulan sa Mimaropa, Calabarzon, ilang bahagi ng Central Luzon at maging dito sa Metro Manila na naranasan na ng mga kababayan natin mula pa kaninang umaga. Kasama rin sa mga makakaranas ng maulang panahon ang western section ng Visayas, kabilang na ang Negros Islands at lalawigan ng Siquijor. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap na kalangitan na may mataas na tsansa pa rin ng isolated rains at localized thunderstorms ang mararanasan, lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Wala ring itinaas na gale warning ang Pag-asa, kaya't ligtas pong pumalaot sa anumang baybayin ng ating kapuluan ang mga maliliit na sasakyang pandagat. At dahil sa mga pagulang dulot ng ITCZ, bahagyang malamig na temperatura ang inaasahan ngayong araw sa Metro Manila, Legazpi City at Cebu na maglalaro lamang mula 25 to 32 degrees Celsius. Batay naman sa pinakahuling pagtaya ng Pag-asa, muling magbabalik ang bugso ng hanging habagat sa western section ng ating bansa at magdudulot ito ng maulang panahon sa Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Davao Region at Sorsogon simula bukas hanggang sa araw ng Sabado. Kaya naman ang lagi naming paalala, magbaon ng payong bilang proteksyon sa buhos ng ulan. At yan ang latest sa lagay na ating panahon ngayong araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Wanted ngayon ang isang criminology student matapos itong mamaril ng isang rider sa Caloocan City. Ayon sa investigasyon ng Caloocan Police, agad daw tumakas ang suspect matapos ang krimen. Tangay-tangay pa ang isang motorsiklo. Magbabalita si Edwin Duque. Patuloy na tinutugis ngayon ng Caloocan Police ang isang criminology student na bumaril sa isang online delivery dito sa Caloocan. Kinilala ni Police Colonel Paul J. Doles ang biktima na si alias John Mark, 20 years old, ng Balagtas Street sa Barangay 43 sa Caloocan. Ayon kay Colonel Doles, kumikilos ang kanyang mga tauhan para maaresto at tumakas na suspect na si Jimwell, 22 years old, isang criminology student at residente naman ng Bagong Baryo sa lungsod ng Caloocan. Sa initial investigasyon ng pulisya, alas 9 ng gabi nang maganap ang pamamaril ng salarin sa biktima sa General Terona Street sa Barangay 144 sa Bagong Baryo. Mabilis umanong tumakas matapos na ang pamamaril
sa hindi matukoy na direksyon habang naiwan naman ang duguang katawan ng biktima. Na-recover ng mga tauhan ng Bagong Baryo Police Substation 5 sa isinagawang follow-up operation sa Aguilar Street sa Barangay 139 sa Bagong Baryo. Ang isang Yamaha Mio Sportly na tinangay umano ng suspect matapos ang insidente. Para sa MBC TV Network News, ako si Edwin Duque. Sama-sama tayo, Pilipino. Kinasuhan naman ang 3 menor de edad sa kasong pananaksak sa isang estudyante ng University of the Philippines, Diliman. Ang mga pinakahuling update tutukan sa balita ni Val Gonzalez. Anumang oras ngayong araw ay may sasampa na ng Quezon City Police District ang kasong paglabag sa Article 294 ng Revised Penal Code o robbery with serious physical injury laban sa 3 binatilyo na ng hold-up at pinagsasaksak pa ang babaeng estudyante sa loob ng UP Diliman Campus noong araw ng Lunes. Ayon kay QCPD Station 9 Commander Police Lieutenant Colonel Zachary Capellan, inihintay na lamang nila ang Certificate of Discernment na manggagaling sa lokal na tanggapan ng DSWD para mayakyat sa Prosecutor's Office ang kaso. Aniya, isa ito sa requirements ng korte dahil pawang mga minor de edad ang 3 mga sospek. Kabilang sa sasampan ng kaso mga naarestong 2 na nagkakaedad ng 14 at 15 anyos habang nakakatakas naman ang isa pa na 16 na taong gulang. Lumalabas sa investigasyon ng QCPD na magja-jogging sana ang 18 anyos na babaeng estudyante ng Ateneo nang lapitan ng 3 na noon ay nag-aabang na pala ng mabibiktima, sabi ni Lieutenant Colonel Capellan. Nanlaban ang dalaga kaya't ito'y pinagsasaksak ng 11 beses sa iba't ibang bahagi ng katawan na ngayon ay nasa ligtas ng kalagayan sa St. Luke's Medical Center. Batay sa mga impormasyong nakarating sa investigador ng QCPD, nagpapalipat-lipat na ng pinagtataguan ng 16 anyos na out of school youth na tinuturong may dala ng patalim at nanaksak sa dalagang estudyante ng Ateneo de Manila University. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Sa pamagitan ng kanyang sariling management company, agad naglabas ng pahayag ang Blackpink member na si Jennie Kim matapos umani ng sari-saring reaksyon sa social media ang kanyang paggamit ng vape indoors. Aminado at nagsisisi naman ang K-pop star sa nagawang pagkakamali. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Trending topic sa social media ngayon deleted video kung saan makikita ang gumagamit ng vape ang Blackpink member na si Jennie sa loob ng isang kwarto kasama ang kanyang glam team. Agad namang naglabas ng pahayag ang sariling management company ng K-pop star ukol dito. Ang Odd Atelier humingi ng tawad sa lahat ng mga hindi naging komportable nang mapanood ang naturang video. Si Jennie, aminado sa nagawang pagkakamali at labis niyang nagsisisi sa pag-vape indoors na marahil nagdulot ng inconvenience sa kanyang team. Personal na rin daw nagsorry ang solo hitmaker sa staff on-site. Sa huli, humingi rin ng paumanhin ng OA Entertainment sa fans na nadismaya sa kanilang idolo. Samantala, batay sa ilang reports, nakatanggap na ng formal na reklamo ang Foreign Ministry ng Seoul dahil sa ginawa ng singer. Ang paninigarilyo o pag-vape kasi indoors o sa enclosed spaces ay mahigpit na ipinagbabawal sa South Korea. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Pangulong Bongbong Marcos pinasinayaan ang pagbubukas ng Steel Asia Compostela Works sa Cebu. Sa balitang MBC TV correspondents, kadete ng Maritime School sa Laguna patay sa parusa ng kanyang senior officer. Sa EO, mga aso napapanaginipan ng kanilang mga amo ayon sa pag-aaral. Sa MBC TV Sports, Pinay racer Bianca Bustamante sasabak sa F4 British Championship. At sa Showbiz Spotted, half Pinay beauty queen nanalong Miss Universe Great Britain 2024. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbubukas ng Steel Asia Compostela Works sa Cebu. Ang buong detalye hatid sa atin ni Rose Babiera.
Pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbubukas ng Steel Asia Manufacturing Corporation sa Compostela, Cebu na tinuturing na pinakamalaking planta ng steel sa bansa. Ayon sa Pangulo, mahalagang buhayin muli ang industriya ng bakal sa Pilipinas para matugunan ang supply chain gaps nang hindi na umaasa pa sa ibang mga bansa. Bagay na angkop at napapanahon din sa nilagdaan niyang Tatak Pinoy Law kamakailan na layong mabawasan ang import dependence ng bansa na magpapatibay naman ang katayuan ng Pilipinas sa pandaigdigang steel market. Sa kanyang talumpati, nagpabatid ng pasasalamat at papuri ang Pangulo sa Steel Asia Manufacturing Corporation. Ang pagtatag-aniya ng planta ay magpapalakas ng produksyon ng steel rebars at magbubukas ng libo-libong trabaho sa mga Pilipino. We must thank Steel Asia Manufacturing Corporation for bringing this state-of-the-art steel plant to fruition, and more importantly, for bringing meaningful employment to the 300 personnel in this plant. This does not yet include the 1,500 jobs that it will generate in the local community. Gayunpaman, sinabi ni PBBM na marami pang dapat gawin at tugunan ang gobyerno at mga pribadong sektor upang mas ma-develop ang industriya ng bakal sa bansa. Kaya naman nanawagan ng Presidente sa Department of Trade and Industry at Department of Energy na makibahagi ito sa pagresolba ng mga issue sa high power at logistic cost na parte ng proseso ng produksyon at i-update ang Iron and Steel Roadmap ng Pilipinas. Naniniwala raw si PBBM na sa pagpapalago ng industriya at infrastruktura ay mabilis nitong mapapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Patay naman ang kadete ng isang maritime school sa Laguna matapos parusahan ng kanyang senior officer. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang isang kadete ng NYK TDG Maritime Academy sa Calamba, Laguna matapos parusahan ng kanyang senior officer. Kinilala ng Police Regional Office Calabarzon ang biktima sa alias lamang na Andrew na nag-report umano sa suspect na si alias Nathaniel. Sa report na nakarating sa Campo Crame, nabatid na pinag-exercise ang biktima matapos umanong lumabag sa isang offense. Nakaramdam umano ng hirap sa paghinga si alias Andrew at nawala ng malay bago dinala sa Global Care Medical Center sa Canlubang. Pero idineklara ring dead on arrival ang biktima. Nabusog umano sa dinner ng parusahan. Hawak na ng Calamba City Police Station ang suspect na sasailalim sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo Pilipino. Sama-sama tayo Pilipino. Arestado ang isang awol na miyembro ng Philippine Marines matapos na kuhaan ng baril sa Villa Servando, Barangay Singkang Airport, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Police Major Eugene Tolentino, hepe ng Bacolod City Police Office Station 8, ang suspect kinilala na si Herald John Silado, 28 anyos, residente ng Barangay 3, Burgos Street, lungsod ng Lacarduta, at temporaryong naninirahan sa Villa Servando, Barangay Singkang Airport, lungsod ng Bacolod. Dagdag pa ni Tolentino, kinilalang biktima na si Japit Adrian Sigador, 28 anyos, isang delivery rider residente ng nasabing lugar. Nakuha sa posisyon ng suspect ang isang unlicensed caliber 45 pistol, isang magazine at 5 live ammunition. Ditinado ang suspect sa Bacolod City Police Station 8 at maharap sa kasong grave threat at violation ng Republic Act 10591 o illegal possession of firearms. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, isang 59 na taong gulang na barangay Tanod ang tinamaan ng kidlat at nasawi sa lalawigan ng Quezon. Huling nagpaalam ang biktima na magpapastol ng mga alagang hayop sa kanilang lugar sa barangay Kakasahan na ibaba sa bayan ng Gumaka. Gayunpaman, inabot na ng tanghali subalit hindi pa rin nakauwi ang lalaki hanggang sa matagpuan ang kanyang mga labi. Batay sa investigasyon ng Gumaka Police, nagtamo ng matinding paso sa katawan ng barangay Tanod na mula sa tama ng kidlat. Hindi na din pinag-autopsy ng mga kaanak ng biktima ang kanyang bangkay.
Sa mundo ng racing, matapos ang kanyang ibinigay na karangalan sa McLaren maging sa Pilipinas, nasabak naman ang Pinay racer na si Bianca Bustamante sa F4 British Championship na gaganapin ngayong Hulyo sa The Netherlands. Ang buong detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Inanunsyo na ang pagsabak ng Pinay racer na si Bianca Bustamante sa paparating na Rocket F4 British Championship. Kakarera ang 19-year-old speedster sa ilalim ng British team na High-Tech Grand Prix para sa ika-6 na round ng series na gaganapin sa Circuit Zandvoort sa Netherlands mula July 13 hanggang 14. Bagamat unang beses na sasabak sa British Championship, hindi ito ang unang beses na kakarera si Bustamante sa nasabing Netherlands racetrack dahil sa 2023 edition ng F1 Academy, nakakuha ito ng 12 puntos sa 3 race na ginanap sa circuit. Ang stint na ito ay may tuturing na bahagi ng kanyang preparasyon para sa ika-4 na round ng 2024 F1 Academy. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, Sama-sama Tayo, Pilipino. Cristina de la Cruz Choc, pangalan pa lang, mababakas na ang pagka-Pinoy. Siya ang Filipino-British beauty queen na pambato ng Great Britain sa prestihiyosong Miss Universe pageant na gaganapin sa Nobyembre. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. May lahing Pinoy ang kinoronahan bilang bagong Miss Universe Great Britain. Siya ang Filipino-British na si Cristina de la Cruz Choc na magiging kinatawan ng Britanya sa ika-73 edisyon ng prestihiyosong pageant na gaganapin sa Mexico sa Nobyembre. Dream come true nga kung ituring ng 30-year-old beauty queen ang nasungkit na titulo dahil makailang beses na raw itong sumabak sa naturang kompetisyon. Mabuti na nga lang daw ay sinunod nito ang kanyang puso na muling sumali ng tinanggalang age limit para sa mga contestant. Noong Mayo nga lang, kabilang ito sa mga kandidatang nagpasiklaban sa Miss Universe Philippines stage kung saan nanalo ang pambato ng Bulacan na si Chelsea Manalo. Kaya naman special mention din sa mahabang post si Cristina ang kanyang MUPH family at excited na raw itong makita si Chelsea sa Mexico. Para sa MBC TV Network News, ito pa ang iyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. DZRH 85th Anniversary Countdown. At yan ang mga balitang nakalap namin ngayong araw ng Miyerkules. Pero bago po ako magpaalam, narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ang tinig ng asul, pula at dilaw? Dahil malapit na ang engrandeng pagdiriwang ng DZRH, ang kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong yugtong ito, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. Naku, 5 araw na lang, 5 days to go. Maparadyo man o TV, sama-sama tayo sa 85. Sa iisang adhikain, sa iisang tungkulin, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa DZRH at sa ngalan ni Yuel Reyes, ako po si Karen Oyong. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.